Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Meron akong bad news at meron akong good news. Unahin natin yung bad news. Ang bad news po, doon sa mga nangongolorum na mga vans, mga taxi, at kung ano-ano pang mga public utility vehicle na yan, bus, kolorum dahil walang linya, okay, walang prangkisa, mga kapatid, bawal po talaga yan. Sana maihinto nyo yung mga ganyang diskarte. Huwag po kayong mangongolorum. Kasi unang-una, kapag nahuli kayo, may katampatang parusa po talaga yan. At yung kung maaaksidente naman po kayo, yung mga sakay ng mga kolorum na mga sasakyan na yan, hindi po sasagutin ng insurance. Ganun po kahirap para naman doon sa mga pasahero. Ngayon, punta tayo sa good news. Ang good news po, ayon po sa ating kaibigan na si Congressman Bonifacio Busita, bawal daw po na i-impound yung mga sasakyan. Ngayon, ang dami pong mga kolorum vehicles na nandoon sa impounding area na nabubulok na at hindi po matubos ng mga may-ari. Ito po ang sabi ni Congressman. Dumating na po ang tamang panahon. Matapos nating ripasuhin at ikonsulta sa magagaling na abogado ang traffic laws, rules and regulations governing land transportation at ang Executive Order number 202 of 1987 na pag-alaman po natin, illegal pala at walang kapangyarihan ang mga kawani ng LTFRB na manghuli at mag-impound ng mga sasakyan. Okay mga kapatid, Congressman, salamat sa iyo. Hindi ko na i-elaborate itong sinasabi mo kasi magkakaroon kayo ng hearing sa November 30 at inimbitahan nyo po yung mga agency ng gobyerno na yan, LTO, MMDA at mga local government units, inimbitahan nyo po yan. Ang sabi po ni Sir Paul, yung inyo pong kasama dyan sa Congress. So, sa November 30 po, mayroong hearing tungkol dyan. At sa November 30 rin po, happy birthday, Congressman Bonifacio Boni Busita. Happy birthday po sa inyo. At inaantabayanan po namin yung inyo pong pagbisita dito sa Autorans. Maraming salamat po, Congressman. Happy birthday po sa iyo. Okay, balik tayo ngayon dito sa aking vlog. So ito naman yung Nissan Leaf. Full EV to mga kapatid. At kitang-kita, ang ganda nito nga kanyang yung power mover, EV power station, DC to DC. May sarili siyang charger na pwede mong dalin-dalin, loaded na yan. Kahit pumupunta ka sa malayong lugar, hindi ka matatakot na mawala ng power, yung iyong battery, walang charge. Mga kapatid, ako po ay pro-electric vehicle. Napakaganda po ng electric vehicle. Unang-una, makakatipid tayo sa energy, makakatipid tayo sa maraming bagay, even yung ating gasto sa maintenance, marami tayong matitipid. Wala na tayong change oil. Ang maganda pa po sa electric vehicle, napakaganda niya sa environment. Mababawasan ng global warming kung lahat ng sasakyan sa buong mundo ay magiging electric vehicle. Mawawalan na rin po ng emission ng carbon dioxide at kung ano-ano pang mga ini-emit na mga lason ng mga sasakyan na to, mga internal combustion engine. Yan po ang nagdudumi ng ating kalikasan. Yan po ang dahilan ng global warmings at itong climate change. So napakaganda po ng electric vehicle. Kaya lang mga kapatid, totoo rin po na napakadelikado ng electric vehicle. Sa US po, noong 2020, 173,000 highway vehicle fires, 580 ang namatay, 1,500 injuries, at 1.6 billion dollars ang mga na-damage na property. Noong 2020 lang po yan. Wala na akong datos nitong mga sumunod na taon. Pero mga kapatid, napakalaki at napakaraming namatay doon sa mga vehicle fires na yon. Hindi naman po ito electric vehicle lang. So, halo-halo na yon, lahat na po yon, pati mga internal combustion engine at mga electric vehicles. Ngayon, sabi nga po nila dyan sa US, ibang usapan kapag ang nasunog ay ang electric vehicles. Matindi ang kanyang pagsabog, para siyang atomic bomb. Sumasabog na siya, nasusunog na siya, pero patuloy pa rin ang pagputok. Marami pa. Putok lang siya ng putok dahil sa dami po ng mga battery cells na nandun. At sabi nga po nila, napakahirap apulain ng apoy. Sobrang dami na ng tubig na kanilang ibinuhos, may pumuputok pa rin at sobrang init.
Hindi po siya ordinaryong init na katulad ng mga ibang sasakyan na nasusunog. Napakahirap siyang patayin ng sunog. Ganun po nila inilalarawan, lalong-lalo na po yung mga firefighters diyan po sa ibang bansa, lalong-lalo na po sa US. Kahit po mga magagandang sasakyan, mga legacy manufacturers pa nga po ang naapektuhan. GM, Ford, kasama na rin yung Hyundai, lahat po sila nagkaroon ng problema dyan. At nagkaroon din po ng mga recalls. Ang dami, bilyon-bilyon piso ang naubos nila dito sa electric vehicle. Mula nang sumikat itong electric vehicle, sabi nga nila, para siyang rocket na nilaunch. So sobrang bilis ang pagdami. Sa Europe, sa US, sa China, sa Japan, sobrang bilis ang pagdami ng mga electric vehicles na to. Mapa hybrid or mapa EV talaga. Talagang sobrang dami nila. At ang naging testing grounds po ay yung mga lansangan. So yung mga lansangan na yan, maraming nabalita na pumuputok, nasusunog ng mga electric vehicle. At ang sinisisi po nila dyan ay yung mga ginamit na batteries na lithium-ion na mayroon pong electrolyte. Talagang napakatindi raw pong sumabog niyan, napaka-highly flammable niyan, na mayroong liquido na talagang nagpapatindi ng pagsabog. So kung gaano karami po yung mga lithium batteries na nakakarga doon sa inyong sasakyan, sa inyong kotse, ganun din po kalakas ang pagsabog at hindi po isang sabog lang. Hindi katulad ng mga internal combustion engine, pag sumabog na yung tangke ng gasolina mo, tapos na yon. Dito po hindi. Sa dami po ng mga baterya na yon na nakapak, bawat isa nun sumasabog. Ganun katindi. Kaya nga sabi ko sa inyo, parang atomic bomb. Kaya nga po yung isang kotse kapag sumabog, ang tindi po, hindi kayang apulain ng mga bumbero doon sa US. Ganun siya katindi. Ngayon, dahil nga po sa may mga bagong technology na sa batteries, ito pang mga solid state, itong mga lithium ion phosphate at sodium ion, sabi po nila hindi na raw ito sumasabog. Pero hihintayin po natin yan. Kasi nga po, itong industriya na to, ang naging testing grounds po kasi yung mga mismong end user, yung mga bumibili. So, ayan, dinevelop itong solid state na battery. O sino magte-testing yan? So, yung makakabili. Kaya pag may nasunog, ayan na naman, napakalaking problema. Sabi ko nga po kanina mga kapatid, itong pagdami ng mga electric vehicles ay parang rocket na nilaunch. Sobrang bilis. Dumami sa US, sa Europe, sa Japan, sa China. Matindi sa China. Ngayon mga kapatid, ano po ba ang kaakibat na problema ng pagdami nitong mga electric vehicles? Una po mga kapatid, itong mga electric vehicles na to ay sobrang bigat. At karamihan nga po ng mga electric vehicles na to, kung meron man silang dinesign na maliliit na mga sasakyan, meron din silang dinesign na malalaki. Ngayon, yung mga malalaking electric vehicles na to, kung i-compare mo yan doon sa katapat niyang SUV na internal combustion engine na makina, mas mabigat po itong electric vehicle dahil doon sa dami ng baterya na nakakarga sa kanya. Mga kapatid, ito na yung EV charging dito sa SM Baguio. Parehas yan ng 50 kilowatts. Yan, okay. Karamihan po sa mga parking na ito, tulad ng sa mga condos, hotels, malls at ang mga multi-stories na parking na ito, ay nakadesign ang mga structures sa mga standard na bigat at laki ng mga lumang sasakyan. Mga kapatid, kung makikita nyo po yung mga sasakyan na ibinebenta ngayon, mapa electric vehicle or mapa internal combustion engine, lalong-lalo na yung mga malalaki, yung mga Ford na yan, yung mga galing ng US na yan, talagang mabibigat na po sila. Ngayon, kung idadagdag mo pa, itong mga electric vehicle na hindi pwedeng gumaan dahil nga sa tindi ng mga batteries na nakalagay dyan, paano po yung mga structures nitong mga parking garage na to? Itong mga multi-stories garage na to, kung mapuno lahat ng electric vehicle yan na napakabibigat. Lalong-lalo na yung mga luma na ng mga structures. Sa London, yung samahan ng mga structural engineers doon ay talagang nag-design sila ng mga panibagong structures at design ng mga parking garage para iyon po ang susundin. Kasi alam nila na napakalaki pong problema or napakalaking trahedya kapag ang mga lumang buildings na yan, mga lumang structures na yan ay mapuno ng mga electric vehicle na sobrang bibigat. Magkakaroon po talaga ng malaking trahedya. Kasi po, papasok ang maraming electric vehicles dyan. Yung mga condominiums na yan, kung talagang pagdating nung panahon, 2050, puro electric vehicles na, kaya ba nung mga lumang parking structures na yan, yung bigat ng mga sasakyan ito? Kaya sabi po nila, napakalaking trahedya po ang mangyayari. So, dito pa lang po sa mga parking garage na yan, meron ng malaking problema. Ngayon, sasabay pa yung pagsabog.
O, dito tayo sa pagsabog ngayon. Ito po mga kapatid, EVIDA Law, Electric Vehicle Industry Development Act. Kasama sa EVIDA Law na lahat ng mga itatayong mga buildings ngayon ay mag-alat sila ng parking space sa mga electric vehicle at meron ding mga charging station. Kaya yung mga pay parking area, lalong-lalo na sa mga mall, itong si SM naglagay na po siya ng mga parking slots para sa mga electric vehicle. Ngayon mga kapatid, napakatindi ng problema kung halimbawa lang po, hindi ko po sinasabing mangyayari. Kung halimbawa lang po, merong makalusot na sasakyan dyan na electric vehicle na gumagamit ng lithium-ion battery, yung sumasabog, at magpapark ka ngayon sa mall na yan, magpapark ka sa mga condominiums na merong mga parking slot na merong charging station ng mga electric vehicle at sumabog, napakatindi ng magiging problema. Ano ang guidelines ng gobyerno tungkol dito? Kasi ako po, pro-EV po ako. Gusto ko yan. Kasi nga makakatipid ka sa maraming bagay. Sa energy, makakatipid ka sa electricity, kasama na po yun. Dahil nga, sabi naman, buong mundo lilipat sa greener energy, pupunta tayo sa mga solar, sa mga ganyan, sa mga windmills. Maraming matitipid kapag ka itinuloy ito Pero yung guidelines po sa mga parking areas, pwede po bang basta na lang makakapasok sa mga parking areas yung mga electric vehicle na hindi po dumaan sa pag-aaral or hindi man lang na-screen? Ano ba ang bateryang gamit niyan? Sumasabog ba yan? Kasi po, may mga videos po akong ipapakita sa inyo na nagcha-charge lang, sumabog na. Tulad dun sa China, yung mga bus, sunod-sunod na sumabog. Meron din pong Tesla Model S, sumabog habang ginagamit, nasunog siya at hindi po talaga kayang apulain ng mga bumbero doon. Sila na po mismo ang nagsasabi, napakahirap patayin yung apoy kapag ang electric vehicle ang nasusunog. Sobrang init, sobrang dami ng mga nagsasabugan. Tesla po yun. Meron din po na nasa parking area, nagcha-charge siya doon, sumabog at nadamay pa yung ibang mga sasakyan. Mga kapatid, eto, benta ng benta, okay po yun. Kasi yan po yung business, yan yung economy. Malaki din ang epekto niyan sa economy ng Pilipinas kung maraming mabebentang electric vehicles. Pero mga kapatid, benta ng benta, ito ngang si GM, ito ngang si Ford, ito ngang si Tesla, nagka-problema sila, si Hyundai, nagka-problema sila Marami silang ni-recall ng mga electric vehicles kasi nga doon sa problema ng pagsabog na yan. Mga legacy manufacturer yan. Mga kilala yan. Ngayon mga kapatid, eto, ang dami sa Pilipinas. Hindi ko naman sinasabing hindi okay yan China. Pero ito ngang mga legacy manufacturer, nagka-problema sila. Tapos biglang magpapasukan dito yung mga electric vehicle na hindi man lang yata may screen. Sino bang dapat mag-screen? O yun ang tanong. Sino ba sa agency ng gobyerno ang magsasabing hindi pwedeng makapasok yan dito? Kasi gumagamit yan ng lithium-ion na batteries. Kasi yun daw yung sumasabog. So dapat, kung merong papasok na China-made or kahit sa ibang bansa pa na electric vehicle dito sa Pilipinas, dapat pipiliin na talaga na yung battery na ginagamit dyan ay solid state or yung tinatawag na lithium phosphate, lithium ion phosphate. Sabi kasi nila hindi daw sumasabog yun at sodium ion na battery. Yun ang mga sabi nila. Pero kahit ako hindi ko alam kasi nga ang nagiging testing ground dito ay yung mga end user. Ngayon sige, kung sumabog yan sa labas ng bahay mo, masunog yan, sana walang madamay. Pero paano mga kapatid kung sumabog yan sa loob ng parking area at may mga katabi pa siyang ibang mga electric vehicle doon at madadamay, makita nyo naman kung paano siya sumasabog. Tuloy-tuloy. Ngayon, kung ang sinasabi nila, hindi sumasabog ang solid state battery, thank you. Diba, napakagandang technology. Paano po kung may makalusot na lithium-ion batteries? Kasi sino ba ang magre-regulate? Ito pong EVIDA Law natin, sana nandun siya na, ayan, ang dami ng mga binebenta. Si Dongpeng, si BYD, si Chery, nandyan na sila. Meron na silang mga full electric vehicles. Sino po ang titingin? Ano po ba yung ano nun? Ano po ba yung battery nun? Kaya po ako mga kapatid, sinama ko to sa vlog ko. Kasi po, kung bibili kayo ng electric vehicle, nagtitiwala tayo sa kanila. Magtitiwala tayo doon sa mga nakikita natin at sa mga technology na nababasa natin sa kanilang mga website. Ang pipiliin natin ay yung electric vehicle na hindi gumagamit ng lithium-ion batteries na may electrolyte. Yun yung sumasabog.
Yun yung tuloy-tuloy ng pagsabog. Ngayon, may dinevelop sila itong solid state at sinasabi nga nila, pati itong mga bagong batteries ngayon, hindi na sumasabog. So mga kapatid, huwag kayong bibili ng electric vehicle na sumasabog. At paano malaman yun na sumasabog? Talagang ito, pag-aaralan po natin. So, kung naging rocket launch yung pagdami ng mga electric vehicle, hindi naman tayo basta-basta na lang makakita ka ng murang electric vehicle, bibilin mo na. Kaya nga po, napaka-importante nun. Kasi kung hindi, magkakaproblema ng malaki. Makikita mo na lang nasusunog yung isang establishment kasi merong bumigay na electric vehicle doon at yung battery pala na gamit noon ay lithium ion na may electrolyte. Kaya po mga kapatid, kung yung mga videos na ipinakita ko sa inyo rito, nangyari yan sa ibang bansa, pwede rin mangyari yan dito sa atin. Walang nagre-regulate Nakapasok dito sa atin kasi pwede naman dahil yan naman ang kalakaran ng pagbibusiness. Ngayon, sino ang magsasabi hindi pwede yan? Lithium-ion batteries ang gamit niya with electrolyte. So hindi pwede yan. Ngayon, tayo, itong end users, itong bibili, paano mo malalaman na yung palang battery noon ay sumasabog? Kasi tahimik pa po itong ating gobyerno tungkol dyan. Kasi kailangan malaman natin ano po ba yung safe na electric vehicle. Kasi nangyari na nga yung mga pagsabog sa ibang bansa, lalong-lalo na sa China. Ngayon, tayo ba ay mahal na nga yung bibili natin, pag-iipunan pa natin, tapos sasabog lang. Tapos nandoon sa bahay mo, madadamay pa pati yung bahay mo. So dito mga kapatid, ang sinasabi ko po, maganda po ang electric vehicle. Pero dapat ang mabibili nating electric vehicle ay yung hindi sumasabog. Ang pinag-uusapan po natin dito mga kapatid, itong safety. Hindi ko po sinasabing hindi maganda ang electric vehicles dahil sumasabog siya. Ngayon, diyan na papunta ang mundo, ang lahat, diyan na papunta sa electric vehicles. Kung iyan man ay hydrogen fuel cell or electric vehicles yan. At kung ma-develop man yung ammonia na yan ng Japan, ng Toyota at kung sino pa, napakaganda po niyan. Lahat naman yan, ang kanilang target ay doon sa ating environment. Ang kanilang target ay mapababa itong global warming. Pati itong climate change ay maayos. Ngayon mga kapatid, dito sa Pilipinas, eto tayo, nag-aabang, naghihintay, at susunod tayo sa batas. Kaya lang, kung ang mabibili naman nating mga sasakyan ay hindi dadaan sa masusing pag-aaral ng ating gobyerno, kung ito ba ay makakabuti sa atin, kung ito ba ay hindi sumasabog, ano ang mangyayari sa atin? Walang mga trainings, walang mga seminars, wala man lang tayong mapapanood sa telebisyon. Mabuti na nga lang po, kaming mga vloggers, isama na po natin yung ibang mga vloggers natin na ipine-present tong mga electric vehicles. Ngayon ako po, marami na rin po akong naipresent at nagawang vlogs tungkol dito sa electric vehicles na parang ang dating nga ay binebenta ko na sila. Hindi po. Masaya lang tayo na ipinapakita natin yung mga magagandang bagay sa electric vehicles. Ngayon, ipapakita naman natin kung ano yung pinaka-negatibo dito sa electric vehicle. Kasi kung ang mabibili nyo nga po ay itong mga electric vehicle na sumasabog, buhay po ang nakataya dito. Properties na masisira. Buti nga sana kung ang masusunog lang yung electric vehicle at hindi tayo madadamay. Paano kung iyan ay nakapark sa bahay mo at biglang sumabog? So, ano po ang importante dito? Education. Dito sa Pilipinas, mas lalo nating kailangan na ma-educate tayo dito. Ano ba talaga yung the best na electric vehicle na bibilin mo na hindi sasabog? Isang napakalaking trahedya kung merong makakalusot na electric vehicles na palsipikado, na hindi okay, na hindi magandang electric vehicles. Hindi po ako magsasabi kung anong brand yan, kung saan bansa galing yan. Hindi po tayo pwedeng basta ka nalang bibili ng electric vehicle na yan na hindi mo alam kung yan ba ay pasado. Sa US, itong si GM, itong si Tesla, pati si Ford. Ang dami na nga nilang naubos na pera dyan Napakalaki na ng kanilang nagastos kasi pinagbabayaran nila yung mga na-recalls na unit. Antindin, laki ng perang naubos nila, bilyon-bilyon. Tapos makakabili ka itong isang electric vehicle na sabihin na nga nating mura, hindi pa kilala kung sino ang gumawa. Ngayon, ano yung technology? Ano yung ginamit mong baterya? Gaano ka reliable? At kung yan ba ay masisira, i-recall nyo ba? Papalitan nyo ba sa amin? Madideclare ba siyang lemon? Kapag po ba kami ay nakabili ng electric vehicle na yan na ibinebenta na mura lang or pasok sa budget,
Kapag po ba yan ay nasira, ay meron kayong ipapalit sa amin kung halimbawa yan ay ma-recall. O, di ba mga kapatid? Kaya dito, dapat wise tayo eh. Total, matagal pa naman bago talaga dumami yung mga electric vehicles na yan. Pero sana dito sa Pilipinas, mahirap na bansa lang tayo. Huwag na po sana tayo makabili nung lalo pang magpapahirap sa atin. Tapos ang mabili mo, yung susunog pa ng bahay mo, lalo kang maghihirap. Yun po ang nakakatakot mga kapatid. Maganda ang electric vehicles, gusto ko makabili niyan. Yun nga lang syempre yung magandang klase na para hindi sasabog. Pero sana, yung technology na to ituro ng gobyerno. Wala nga po tayong naririnig. Sana pinag-aaralan na to sa mga schools natin para yung mga bata dyan na mga engineers, yung mga bata dyan na nag-aaral pa lang, naiintindihan na nila. Kasi po, buhay ang nakataya dito. Yung napakaraming baterya na yan nasa ilalim ng sasakyan mo. At isa lang ang pumutok doon, sunod-sunod na yun. Buti sana kung mabilis kayo makakatakbo. Paano kung sakay mo tatay mo? Na ako halimbawa after 10 years, 65 na ako at sakay ako ng electric vehicle na yon. Sasabog. Makakatakbo pa ba ako? Parang hindi na. Ito hindi po anxiety. Ito po ay totoo dahil nangyari na sumasabog talaga. Kaya po mga kapatid, kung hindi magagawan to ng kinauukulan na talagang ma-screen nila itong mga units na pumapasok dito sa Pilipinas at binebenta na dyan sa merkado, kayo na po ang mag-screen. Wag na wag kayong bibili ng electric vehicle na sumasabog. Wag na wag kayong bibili ng vehicle na yan, ng EV na yan. So mga kapatid, yan muna po yung pag-usapan natin dito tungkol sa electric vehicle at doon sa trahedya na pwedeng idulot nito kung hindi po tayo makakapili ng tamang EV. So muli po, bago matapos ulit itong aking vlog, happy birthday, Colonel Bonifacio Boni Busita. Dahil nga Bonifacio Day sa Atrenta, sa November 30. So happy birthday po sa iyo. Magandang gabi at maraming salamat po sa inyo.